Siya ay isang bilyonaryo. 2 taon na niyang nililinis ang kanyang bahay. Nang sundan niya ito pagkatapos ng trabaho, natuklasan niya ang isang lihim na nagpabago sa buhay ng lahat. Bago natin simulan ang nakaantig na kwentong ito, pakisulat sa comment section kung mula sa aling lungsod kayo nanonood at ilike ang video para patuloy kaming makasama. Nakayo sa balkonahe ng kanyang opisina sa ikalawang palapag ng kanyang mansyon si Mateo Ilustre habang pinagmamasdan ang pagdating nito, nasa oras gaya ng isang relo. Eksaktong 8:00 ng umaga, walang labis, walang kulang. 2 taon nang nagtatrabaho si Elena sa kanyang bahay at kahit minsan ay hindi ito nahuli para sa sinumang amo, sapat na itong dahilan para masiyahan, ngunit hindi para kay Mateo. Para sa kanya, ang ganoong klaseng katumpakan sa oras ay laging nagdadala ng kakaibang kaba, para bang may itinatago. Mula sa itaas, pinagmamasdan niya ang nakasanayang gawain nito. Binabaybay ni Elena ang hardin nang may matatag na hakbang. Mahigpit niyang hawak ang kanyang itim na bag sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa lupa. Suot niya ang parehong damit araw-araw. Madilim na pantalon, simpleng blusang bulak, at puting sapatos na matagal nang nawalan ng ganda. Gayunpaman, hindi ang kanyang suot ang nakakakuha ng atensyon, kundi ang paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili. Naglalakad siya na tila taong tinalo ng buhay, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid, halos mayabang pa nga na tila may iniingatang layunin na nagpapanatili sa kanyang nakatayo. Si Mateo, sa edad na 45 at may malawak na negosyo sa real estate, ay marami nang nakaharap na tao mula sa lahat ng antas ng lipunan. Alam niyang kilalanin ang mga taong tunay na lugmok sa mga taong dumadaan lamang sa pagsubok. At si Elena ay hindi nabibilang sa alinman sa 2 grupong iyon. Bumaba si Mateo sa hagdan at pumasok sa kusina. Doon ay nakahanda na ang kanyang almusal. Binati siya ni Elena ng magandang umaga po, magalang, neutral at walang bahid ng init. Sumagot siya ng pareho, nagkukunwaring nagbabasa habang pasimpleng nagmamasid. Ang paraan ng pagtatrabaho nito ay napaka-perpekto na nakakaabala na, walang sayang na galaw, walang hindi natatapos, walang kailangang uliting utos. Sa loob ng 2 taon, wala siyang matandaang pagkakamali nito. Tila ba nagdesisyon itong ibuhos ang lahat ng lakas para maging perpekto. Elena, tawag niya habang nauupo. Gusto mo bang magkape muna kasama ko? Masyadong malaki ang lamesang ito para sa iisang tao lang. Gaya ng dati, huminto muna ito bago sumagot. Salamat na lang po, Sir Mateo. Pero kailangan ko pa pong tapusin ang paglilinis sa sala bago mag-9. Iyon ang laging sagot, ang parehong pader na hindi matibag. Hindi madaling sumuko si Mateo, ngunit may paraan ng pagtanggi si Elena na hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa pamimilit. Ang buong umaga ay lumipas sa parehong senaryo. Nilinis ni Elena ang bawat sulok ng may matinding katumpakan. Sinubukan ni Mateo na magtrabaho, ngunit hindi niya mapigilang hanapin ito ng tingin tuwing dadaan siya sa hardin. Mayroon sa kanya isang bagay na hindi niya sinasabi, isang nakatagong kwento na tila napakabigat para sa kanyang payat na balikat. Lampas 11:00 na ng umaga. Nasa telepono si Mateo at inaayos ang problema sa isang construction company nang makarinig siya ng ingay sa sala. Humingi siya ng paumanhin at pinuntahan ang pinagmulan ng tunog. Nakaluhod si Elena at inaayos ang ilang librong nahulog. Hindi naman malubha, ngunit kumikilos siya sa paraang kakaiba ang bagal. Tila ba ang bawat galaw ay nangangailangan ng matinding kalkulasyon. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Inangat ni Elena ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon ay napansin ito ni Mateo. Ang malalim at maitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata na tila matagal na itong hindi nakakatulog ng maayos. Hindi ito ordinaryong pagkapagod. Ito ay isang bagay na unti-unting kumakain sa kanya mula sa loob. Opo sir, na out of balance lang po, sagot nito sa boses na mas mahina kaysa sa dati. Habang tumatayo, itinukod niya ang kanyang kamay sa gilid ng lamesa
para humanap ng balanse bago tuluyang makatayo ng tuwid. Isa itong banayad na galaw na halos hindi mapapansin, ngunit nakita ito ni Mateo at nagsimulang mas maging mapagmatsyag. Sa oras ng tanghalian, halos hindi nito ginalaw ang pagkain, ilang subo ng kanin, maliit na piraso ng manok, at pagkatapos ay pinaglaruan na lang ang pagkain sa plato. Nang alukin niya itong iuwi ang mga natirang pagkain, tumanggi ito sa karaniwang bilis. "May pagkain po ako sa bahay, salamat po." Isa pang matamis na kasinungalingan. Nagsimulang mapagtanto ni Mateo na tinitipon ni Elena ang mga maliliit na kasinungalingang iyon bilang proteksyon para mailayo ang sarili sa mundo. Ngunit ang nagpabago sa lahat ay nangyari noong hapon. Habang naghahanda ng kape sa kusina, akala ni Elena ay walang nakakakita sa kanya. Binuksan niya ang kanyang itim na bag at naglabas ng maliit na bote ng gamot. Hindi mabasa ni Mateo ang pangalan, ngunit nakilala niya ang label mula sa isang mamahaling espesyalistang parmasya na nagbebenta ng mga imported na gamot at espesyal na lunas. Mabilis siyang uminom ng 2 tableta at itinago itong muli na tila walang nangyari. Doon naunawaan ni Mateo na ang kwentong kinaiinteresan niya ay hindi lamang totoo, kundi mas malapit ng mabunyag kaysa sa kanyang iniisip. Nang pumasok si Mateo sa kusina makalipas ang ilang minuto, si Elena ay kalmado na gaya ng dati, abala na tila walang nangyari. "Elena, ayos ka lang ba talaga?" tanong niya habang lumalapit. "Kung gusto mo, pwede kitang itawag ng doktor." "Huwag na po, Sir Mateo. Bahagyang sakit lang po ng ulo ito. Isang sakit ng ulo na nangangailangan ng mahal na gamot." Hindi pinaniwalaan ni Mateo ang rason na iyon, ngunit nagpasya siyang huwag muna itong pilitin. Sa natitirang oras ng hapon, mas pinagmasdan siya ni Mateo kaysa sa dati. Nagtrabaho si Elena nang may parehong dedikasyon, ngunit nagsimula na siyang makapansin ng mga bagay na hindi niya nakikita noon. Ang mga maliliit na estratehikong paghinto, tuwing akala niya ay walang nakatingin. Ilang segundong sasandal sa walis, malalim na paghinga bago umakyat ng hagdan, at sandaling pag-upo sa gilid ng kama bago ipagpatuloy ang pag-aayos. Eksaktong 5:00, itinago na ni Elena ang mga gamit panlinis sa aparador sa pasilyo at kinuha ang kanyang bag. Gaya ng bawat araw, dumaan siya sa opisina para magpaalam. "Tapos na po ako para sa araw na ito, Sir Mateo. Hanggang bukas po." "Elena, sandali lang," sabi niya habang tumatayo sa kanyang lamesa. "Gusto kitang makausap." Agad itong nanigas. "May nagawa po ba akong mali?" "Wala. Sa katunayan, 2 taon ka na ritong nagtatrabaho at hindi pa tayo seryosong nakakapag-usap tungkol sa sahod mo. Gusto kitang alukin ng malaking dagdag sahod." Napansin ni Mateo ang mabilis na pagkurap ni Elena, kitang-kitang nalilito. 50%, 50% na mas mataas sa natatanggap mo ngayon. At gusto ko nang ipormal ang lahat. May kontrata, health insurance, lahat ng nararapat sa iyo. Inasahan ni Mateo na makakakita ng saya o kahit kaunting ginhawa, ngunit ang nakita niya ay takot. Namutla si Elena at nagsimulang umiling. "Hindi ko po matatanggap iyan, Sir Mateo. Hindi ko po deserve iyan. Sapat na po ang ibinabayad niyo sa trabahong ginagawa ko." Isang sagot na walang katuturan at alam iyon ni Mateo. "Elena, ikaw ang pinakamahusay na empleyadong nagkaroon ako. Karapat-dapat ka sa higit pa sa inaalok ko. Hindi ko po talaga matatanggap," ulit nito. "Sa pagkakataong ito ay mas matigas na ang boses, pero salamat po sa inyong malasakit." Mabilis siyang umalis. Halos tumatakbo na. Sinundan siya ni Mateo ng tingin hanggang sa sumara ang pinto. May hindi nagtutugma. Walang matinong tao ang tatanggi sa ganoong dagdag sahod nang walang mabigat na dahilan, at determinado siyang alamin iyon. Noong gabing iyon, hindi siya mawala sa isip ni Mateo. Naglakad-lakad siya sa kanyang bakanting bahay, inaalala ang bawat detalye ng nakalipas na 2 taon, ang patuloy nitong pagtanggi na pag-usapan ang kanyang buhay at ang pagmamadali nito tuwing aalis. Kinabukasan, bago mag-8:00, nasa beranda na si Mateo at naghihintay. Nang pumasok si Elena sa gate,
Pinagmasdan niya ang bawat hakbang nito. May banayad na bagal. Tila ba sinusukat nito ang bawat patak ng lakas. Habang nag-aalmusal, sinubukan niyang lumapit pa ng kaunti. Elena, malayo ba ang tinitirhan mo? Hindi naman po masyado. May pamilya ka ba? Nag-atubili ito. Bago sumagot, mayroon po akong isang anak na babae. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na nagbigay ito ng totoong impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Naramdaman ni Mateo na isa itong maliit na tagumpay. Ngunit naramdaman din niya ang lungkot sa boses nito. Ilang taon na siya? 8 taon po. Napakagandang edad niyan. Ang mga bata sa ganyang edad ay laging puno ng enerhiya. Hindi sumagot si Elena. Kinuha lamang niya ang mga plato at pumunta sa kusina. Ngunit nakita ni Mateo ang bahagyang pangingilid ng luha sa mga mata nito bago ito tumalikod. Lumipas ang araw na mas pinagmamasdan siya ni Mateo kaysa noon. At bandang 2:00 ng hapon habang nagva-vacuum si Elena sa sala, may nangyaring nagpabago sa lahat. Bigla siyang huminto, isinandal ang kanyang likod sa dingding at ipinikit ang kanyang mga mata. Akala ni Mateo, noong una ay napagod lang si Elena, ngunit nakita niyang nagsimulang manginig ang mga binti nito na tila hindi na siya kayang itayo ng mga ito. Sinubukan niyang humakbang, ngunit biglang bumigay ang kanyang katawan. Humampas ang vacuum sa sahig at bumagsak si Elena na walang malay. Agad siyang nilapitan ni Mateo. Maputla ang kanyang balat gaya ng papel, kapos ang kanyang paghinga at hindi regular ang kanyang pulso. Maingat siyang binuhat ni Mateo, dinala sa sofa at agad tumawag sa 911. Huwag, bulong ni Elena nang idilat ang mga mata makalipas ang ilang minuto. Nalilito pa rin siya. Huwag kang tatawag ng doktor, Elena. Nawalan ka ng malay, kailangang masuri ka ng propesyonal. Sabi ko po, huwag. Parang awa niyo na. Ang kanyang boses ay tila sumisigaw, may halong pagsusumamo at takot. Ayos lang po ako, ngunit hindi siya ayos. At alam iyon ni Mateo. Sa kanyang mga mata ay may nakita siyang hindi pa niya nakita kailanman matinding kawalan ng pag-asa. Sabihin mo sa akin, kailan ka huling kumain ng maayos? Tanong niya. Kumain na po ako, sagot nito. Ngunit kitang-kita ang kasinungalingan. At kailan ka huling nakatulog ng buong gabi? Katahimikan. Walang kahit isang salita. Elena, ano bang nangyayari? Bakit pinapatay mo ang sarili mo sa pagtatrabaho? Bakit tumatanggi ka sa tulong? Ano bang kinatatakutan mo sa doktor? Doon na siya bumigay. Hindi ito tahimik na luha, kundi isang malalim na hagulgol na tila bitbit ang mga tao ng naipong sakit. Naupo si Mateo sa tabi niya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, hindi siya lumayo. Kailangan ko po ang trabahong ito. Bulong niya sa basag na boses. Hindi ko po ito pwedeng mawala. Hindi mo ito mawawala, sabi ni Mateo. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi ko po kaya, Sir Mateo. Hindi ko po kayang pag-usapan ito. Naunawaan ni Mateo na ang pagpilit sa mga sandaling iyon ay walang silbi. Malapit na siyang mag-collapse sa emosyon. Tinulungan siyang maupo, binigyan ng baso ng tubig na may asukal at pinauwi muna para magpahinga. Ngunit habang pinagmamasdan niya itong paalis bitbit ang bag sa balikat, alam niyang hindi niya ito hahayaang matapos ng ganoon lang. Makalipas ang 15 minuto, sumakay si Mateo sa kanyang sasakyan at sinundan ang direksyong pinuntahan nito. Oo, may kaunti siyang pagkabahala dahil sinusundan niya ito, ngunit mas matimbang ang pag-aalala kaysa sa anumang moral na pag-aalinlangan. May seryosong pinagdaraanan si Elena at kailangan niyang malaman kung ano iyon. Sinundan niya ito mula sa malayo una, sa likod ng bus na sinakyan nito at pagkatapos ay sa pamamagitan ng paglalakad. Huminto ang paglalakbay sa isang simpleng lugar, ibang-iba sa kinagisnan ni Mateo. Mabilis na naglakad si Elena, umiiwas sa mga tao hanggang sa makarating sa isang puting gusali na agad nakilala ni Mateo, isang public hospital. Nakaramdam si Mateo ng kaba. May sakit ba siya? May kapamilya bang may sakit? Wala siyang nabanggit kahit kailan. Nakita niya itong pumasok sa pangunahing pinto. At makalipas ang ilang minuto,
Pumasok din siya sa mataong lobby at sinubukang hindi mapansin. Pumunta si Elena sa elevator at pinindot ang ika-4 na palapag. Kilala iyon ni Mateo ng husto. Nag-donate na siya ng pera sa ospital na iyon at alam niya kung ano ang naroon. Pediatric Oncology Ward, Cancer Ward para sa mga bata. Ang katotohanan iyon ay tumama sa kanya na parang isang suntok. May 8 taong gulang na anak si Elena at nakakonfine ito sa cancer ward. Biglang nagtugma ang lahat, ang kanyang matinding pagkapagod, ang takot na mawalan ng trabaho, ang pagtanggi sa doktor, pati na ang pagtanggi sa dagdag sahod. Hindi lang nagtatrabaho si Elena para mabuhay. Nakikipaglaban siya para panatilihing buhay ang kanyang anak. Umakyat siya sa ika-4 na palapag. Ang pasilyo ay amoy disinfectant at may kakaibang bigat. Ang mga pamilya ay nakaupo sa mga bench. Ang iba ay umiiyak. Ang iba ay tulala. Tila ba naubos na ang kanilang mga luha. At doon niya ito nakita. Nakaupo si Elena sa isang asul na plastic chair sa tabi ng isang pintong bahagyang nakabukas. Nakangiti siya. Hindi ito ang formal na ngiting ipinapakita niya sa bahay, kundi isang tunay, mainit at puno ng pagmamahal na ngiti. "Nanay, dala mo po ba ang librong hiningi ko?" sabi ng isang malambot na boses, puno ng lambing. "Gusto mo bang basahan kita?" Pumuwesto si Mateo sa paraang makikita niya ang loob ng silid at ang nakita niya ay nagdurog sa kanyang puso sa libu-libong piraso. Isang maliit at payat na batang babae, walang buhok, maputlang maputla at nakakabit sa ilang makina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapang. "Nanay, pagod ka po ba?" tanong ng bata, napapansin ang sinusubukang itago ni Elena. "Hindi, anak ko. Ayos lang si nanay. Lagi mo pong sinasabi yan, pero alam ko po kapag malungkot si nanay." "Tungkol po ba ito ulit sa pera?" Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Sinusubukang huwag mag-collapse sa harap ng anak. "Huwag kang mag-alala, tala. Gagawa ng paraan si nanay." Nakaramdam si Mateo ng galit-galit sa kawalan ng katarungan at sa sarili dahil hindi niya ito napansin agad. Narinig niya ang bata na nagtanong, dahil nabanggit ng nurse na may babayaran na namang bill at kung hindi mababayaran, titigil ang pagbibigay ng bagong gamot. Inosenteng nagtanong si Tala, "Pero kung nagtatrabaho ka na po buong araw at buong gabi, saan ka pa po kukuha ng oras para magtrabaho?" Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang isang piping sigaw na tumagos kay Mateo. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nagtatrabaho si Elena na tila nakasalalay doon ang kanyang buhay. Dahil totoo naman, hindi lang niya binubuhay ang pamilya, nakikipagkarera siya sa oras para iligtas ang tanging mahalaga sa kanya. Sa loob ng kwarto, binuksan ni Elena ang libro at nagsimulang magbasa ng kwento para kay Tala. Malambot ang kanyang boses, halos parang awit, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ayaw ni Mateo na makagambala kaya umatras siya at pumunta sa nurse's station. Kailangan niyang malaman ang higit pa bago magdesisyon. "Excuse me po," sabi niya sa isang nurse na tila hindi gaanong abala. "Maari po bang humingi ng impormasyon tungkol sa pasyenteng si Tala?" Tiningnan siya ng babae nang may pag-iingat. "Kamag-anak po ba kayo ng bata?" Nag-atubili si Mateo. Hindi ito tama, ngunit mas matimbang ang pangangailangan kaysa sa panuntunan. "Hindi po. Ako po ang amo ng kanyang ina. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa akin at ngayon ko lang nalaman ang sitwasyon. Gusto ko pong tumulong pero kailangan ko itong maunawaan." Lumambot ang ekspresyon ng nurse. "Kayo po pala ang amo ni Elena. Nababanggit niya kayo minsan. Sabi niya ay mabuti kayong tao." Ang komentong iyon ay tumusok sa puso ni Mateo. Kung iniisip ni Elena na mabuti siyang tao, iyon ay dahil hindi nito alam na hindi man lang siya nag-abalang magtanong tungkol sa buhay nito. Tumingin sa magkabilang panig ang nurse bago humina ang boses. "Ang bata ay may acute lymphoblastic leukemia. Ito ay isang uri ng cancer na kung matutuklasan ng maaga ay maayos na tumutugon sa gamutan, pero malala na ang lagay niya nang dumating sila rito. Sa tamang therapy,
May 80% na tsansa siyang gumaling, pero mahaba at mahal ang proseso. 2 taon ng chemotherapy, imported na gamot, at sunod-sunod na test. Nakaramdam si Mateo ng bahagyang ginhawa. Ang 100% ay mas mabuti kaysa sa kanyang kinatatakutan. At magkano po ang gastos? Napabuntong hininga ang nurse. Para sa pamilyang gaya nila, halos imposible. Naubos na ni Elena ang lahat ng kanyang ipon, naibenta ang kakaunting gamit at nagtatrabaho araw-gabi para lang makabayad, pero hindi sapat. Kung hindi siya makabayad, itutuloy lang namin ang basic na gamutan mula sa public system, pero hindi iyon sapat. Kailangan nitala ng mga gamot na mabibili lang kung magbabayad at kung hindi niya mainom iyon? Tanong ni Mateo. Hindi sumagot ang nurse, ngunit ang tingin nito ang nagsabi ng lahat. Nagpasalamat si Mateo at lumayo. Kailangan niya ng konkretong numero para makapagdesisyon. Bumalik siya sa tapat ng kwarto. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama, nagbabasa ng kwento, binabago ang boses para sa bawat karakter. Mahinang tumatawa si Tala at sa loob ng ilang segundo, tila ba isa siyang ordinaryong bata at hindi pasyente. Nanay, kapag nakalabas na po ako rito, pwede po ba tayong magkaroon ng sariling bahay? Tanong ni Tala matapos ang kwento. Siyempre, anak ko. Maliit lang pero atin. May hardin para mapagtamnan ng mga bulaklak at hindi na kailangang magtrabaho ng husto si nanay. Nag-atubili si Elena. Magtatrabaho si nanay hanggat kailangan para maalagaan ka, pero gusto rin kitang makitang masaya. Hindi ka na po tumatawa, nanay. Umagos ang luha sa mukha ni Elena. Masaya si nanay kapag kasama ka, anak ko. Wala na akong kailangan pa. Bandang 6:00 ng hapon, tumayo si Elena, hinalikan ang noo ng anak at nangakong babalik ng maaga kinabukasan. Matutulog ka po ba sa bahay? Puno ng pag-asang tanong ni Tala. Oo, pagsisinungaling nito. Alam ni Mateo ang totoo. Nakita niya itong nakikipag-usap sa ibang mga ina sa pasilyo na may mga daladalang kumot at unan. Naunawaan niyang ang ilan sa kanila ay doon na natutulog para hindi mawalay sa kanilang mga anak. Sinundan niya ito nang hindi napapansin. Pumunta ito sa elevator at sa halip na bumaba sa ground floor, pinindot nito ang basement. Naghintay si Mateo ng susunod na elevator at sumunod. Ang basement ay mas malungkot kaysa sa anumang bahagi ng ospital. Nandoon ang laundry, warehouse, at nakatago sa isang sulok ang area para sa mga gustong matulog. Mga lumang kutson, kupas na kumot, at unan na wala na sa porma. Yumuko si Elena sa isang sulok. Inilatag ang manipis na kumot sa ibabaw ng kutson. Sa tabi nito ay isang plastic bag na naglalaman ng ilang damit at isang pakete ng biskwit. Naunawaan ni Mateo na iyon na ang lahat ng meron siya. Pinagmasdan niya ito habang naglalabas ng notebook at nagsimulang maglista ng mga numero. Ano ang dapat bayaran kinabukasan? Ano ang kulang pa? Ano ang kikitain sa dagdag na oras ng trabaho? Nang itatago na niya ang notebook, nakita ni Mateo ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Sa loob ng bag, katabi ng mga mahal na gamot, ay may isang gintong bracelet at singsing. Marahil ay ang huling alahas na meron siya. Hinawakan ni Elena ang bracelet ng maingat, pinagmasdan ito sandali, hinaplos ang metal na tila isang sagradong alaala at ibinalik sa bag. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mateo ang lahat. Handa nang bitawan ni Elena ang huling bagay na may sentimental na halaga para sa kanya, para lang mabayaran ang gamutan ng anak sa pagitan ng anak at ng posibilidad na itigil ang therapy, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Tahimik na umalis si Mateo sa ospital habang umiikot ang kanyang isip. Naupo siya sa sasakyan at nanatili doon ng ilang minuto, sinusubukang tanggapin ang lahat ng nasaksihan. Hindi lang basta kasambahay si Elena, isa siyang ina na isinasakripisyo ang lahat para iligtas ang buhay ng kanyang anak. Sa loob ng 2 taon, nakita niya itong nagtatrabaho nang walang hinto, na tila pasan ang daigdig sa kanyang balikat, at hindi man lang siya nagtanong kung bakit.
Ngayon ay alam na niya. Tumatakbo siya sa ospital tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. Natutulog siya sa basement para hindi mawalay sa anak. Ibinenta na niya ang lahat at isinakripisyo ang sariling kalusugan para sa mga gamot na ang halaga ay higit pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Nagmaneho siya pauwi sa gitna ng katahimikan, ngunit hindi tumitigil ang kanyang isip. Alam niyang kaya niyang lutasin ang problemang pinansyal ni Elena sa loob lamang ng ilang minuto. Ang tila bundok na problemang iyon para kay Elena ay isa lamang maliit na numero sa kanyang bank account. Ngunit alam din niya na hindi siya pwedeng basta na lang dumating kinabukasan na may dalang envelope na puno ng pera. May dangal si Elena, at ang dangal na iyon marahil ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya. Noong gabing iyon, hindi siya nakakain o nakatulog. Naglakad-lakad siya sa kanyang malaking mansyon habang naaalala ang mahinang tawa ni Tala at ang imahe ni Elena na nagbibilang sa notebook habang natutulog sa lumang kutson sa basement. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mateo na napakayaman niya at kasabay nito ay napakahirap din, mayaman sa pera, ngunit walang layunin. Maraming taon na siyang nag-iipon ng mga ari-arian at nagsasara ng mga deal nang hindi tinatanong kung para saan. Habang nag-aalala siya sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng lupa, si Elena ay nakikipagdigma araw-araw para sa buhay ng kanyang anak. Kinabukasan, hinintay niya ito. Doon niya napansin ang isang bagay na nakaligtaan niya noon. Bukod sa kanyang bag, may dala siyang plastik na puno ng mga bagong gamit panlinis. Nang pumasok sila sa kusina, hindi napigilan ni Mateo na magtanong, "Elena, bakit ka bumili niyan? Marami pa tayo rito." "Ubos na po, Sir Mateo. Naisip ko pong palitan na." Isang kasinungalingan. Alam ni Mateo na puno ang stockroom. Ginamit niya ang sariling perang kailangan para kay Tala, para sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad. Sa sandaling iyon, nagdesisyon na si Mateo. Hindi na niya kayang magkunwari na walang alam. Hindi na niya kayang panoorin si Elena na unti-unting winawasak ang sarili habang may kapangyarihan siyang baguhin ang lahat. Tutulungan niya ito kahit na kailangang harapin ang dangal nito. Dahil ang ilang bagay ay mas mahalaga kaysa sa anumang personal na dignidad at ang buhay ng isang bata ay isa na roon. Ang tanong ay paano ito gagawin nang hindi inaalis ang tanging bagay na natira kay Elena bukod sa kanyang anak, ang kanyang dignidad. Naghintay siya hanggang matapos ang tanghalian. Gusto niya ng sandali na hindi ito makakatakas. Matapos ang dahilan ng trabaho, natagpuan niya itong nag-aayos ng library. Pumasok siya, isinara ang pinto at sinabing, "Elena, kailangan nating mag-usap. Maupo ka muna." Agad itong nanigas. "May nagawa po ba akong mali, Sir Mateo?" "Wala, hinding-hindi. Sa katunayan, ako ang may nagawang mali." Naupo si Elena sa gilid ng sofa, halatang hindi komportable na tila naghahanda sa isang sermon o pagkakasante. "Kahapon pagkatapos mong mahimatay, nag-alala ako nang umalis ka. Napagpasyahan kong sundan ka." Namutla si Elena gaya ng papel. "Sinundan niyo po ako? Alam niyo na po ang tungkol kay Tala." Ang mga salitang iyon ay tila napakabigat sa pagitan nila. Nakita ni Mateo kung paano ito tila gumuho, kung paano nanginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa sofa. "Maaari ko po bang ipaliwanag?" bulong nito. "Hindi mo kailangang magpaliwanag ng anuman, Elena. Ako ang dapat humingi ng paumanhin." Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho si Elena sa bahay na iyon habang bitbit ang pinakamabigat na pasaning kayang dalhin ng isang ina. At hindi man lang nagtanong si Mateo, hindi man lang siya huminto para isipin kung maayos lang ba ito. Nang sabihin niya ito, humagulgol si Elena. Ngunit hindi ito ang pigil na pag-iyak na nakita niya noon. Ito ay isang malalim at umaapaw na pag-iyak halo ng ginhawa at kawalan ng pag-asa. Tila ba matagal na itong nagpipigil na hindi na kayang pigilan ang bawat patak ng luha. "Sir Mateo, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong isisante pag susumamo nito sa gitna ng hikbi. Alam ko pong dapat sinabi ko sa inyo ang tungkol kay Tala, pero natakot po ako na baka isipin niyo na hindi ko na magagawa ng maayos ang trabaho ko o baka lagi akong wala.
Naputol ang kanyang boses at tumigil siya sa paghinga ng ilang segundo para pakalmahin ang sarili. Tumayo si Mateo nang walang kibo. Pumunta sa kusina at bumalik na may dalang baso ng tubig. Nang bumalik siya, nakabaon ang mukha ni Elena sa kanyang mga kamay, umiiyak na tila gumuguho ang mundo. Inumin mo ito at makinig kang mabuti, sabi ni Mateo habang nauupo sa tabi nito. Hindi mo kailanman mawawala ang trabahong ito. Ano man ang mangyari kay Tala, kahit ilang araw ka pang hindi pumasok, ligtas ang trabaho mo. Inangat nito ang tingin, namumula at namamaga ang mga mata. Pero nagsinungaling po ako sa inyo, araw-araw sa loob ng 2 taon. Hindi ka nagsinungaling sa akin, Elena. Pinrotektahan mo ang pamilya mo, malaki ang pagkakaiba noon. Huminga ng malalim si Mateo. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat, mula sa simula kailan nagsimulang magkasakit si Tala. Paano mo nalaman? Gaano ka nakatagal sa gamutan na ito? Pinunasan ni Elena ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay at nagsimulang magsalita. Basag ang kanyang boses. Ang kwento ay lumabas ng putol-putol, may mga paghinto para lunukin ang iyak. Tila ba sa pagkukwento nito, muli niyang binubuhay ang bawat sakit. Nagsimulang manghina si Tala, 2.5 taon na ang nakalipas. Noong una ay pagkapagod at lagnat lang, na akala ni Elena ay simpleng trangkaso. Ngunit nang lumitaw ang mga pasa nang walang dahilan at mabilis na bumagsak ang timbang nito, dinala niya ito sa doktor. Ang diagnosis ay isang malakas na suntok, acute lymphoblastic leukemia, at nasa malalang yugto na. Kailangan niya agad ng chemotherapy, mahal na gamot, at pananatili sa ospital. Malinaw ang doktor. Sa tamang gamutan, may pag-asang gumaling. Kung wala, hindi aabot si Tala sa katapusan ng taon. Noon ay nagtatrabaho si Elena sa isang tindahan, maliit lang ang sahod at walang health insurance o ipon. Nang marinig niya ang gastos sa gamutan, alam niyang kailangan niyang kumita ng higit pa sa kinikita niya noon. At doon niya tinanggap ang trabaho sa bahay ni Mateo. Alam niyang mas malaki ang sahod sa mga mayamang pamilya at naisip niya na kung magtatrabaho siya ng husto, hindi aabsent at gagawin ang lahat ng perpekto, baka makamit niya ang kailangan para iligtas ang anak. Nakaramdam si Mateo ng sikip sa dibdib. Elena, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana natulungan kita noon pa lang, dahil natatakot po ako. Sagot nito nang walang pag-aalinlangan. Takot na baka kaawaan niyo lang ako. Takot na baka isipin niyo na naghahanap lang ako ng madaling pera. Takot na baka iba na ang ituring niyo sa akin. Gusto ko pong kumita ng pera sa pagtatrabaho, hindi sa paghingi ng limos. Hindi iyon limos, tulong iyon. Para sa akin, walang pagkakaiba. Noon naintindihan ni Mateo, para kay Elena, ang pagtanggap ng tulong ay parang pag-amin na nabigo siya bilang ina, na hindi niya kayang alagaan ang sariling anak. Hindi lang ito pride. Ito ay dignidad. At kumusta ang sitwasyon niyo ngayon? Tanong niya. Mahirap po. Sobrang hirap. Noong una, nabayaran ko ang mga unang buwan sa pagbebenta ng lahat nang meron ako gamit, damit, lahat, pero naubos na ang pera at may 1 taon pa ng gamutan. Magkano ang kailangan niyo kada buwan? Halos 50,000 pesos po para sa mga gamot, test at espesyalista. Agad nag-compute si Mateo sa isip niya. Halos 600,000 pesos sa 1 taon. Para sa kanya, iyon ang halagang ginagastos niya sa isang weekend sa resort. Para kay Elena, isa itong pader na hindi kayang akyatin. Elena, babayaran ko ang gamutan ni Tala. Hindi po, agad ang sagot, matigas. Bakit hindi? Dahil hindi niyo po iyon obligasyon. Anak ko po si Tala, responsibilidad ko po siya. Ako po ang dapat humanap ng paraan. At kung hindi ka makahanap ng paraan, ano ang mangyayari kay Tala? Hindi siya sumagot. Umagos muli ang luha na siyang tanging sagot. Makinig ka sa akin, pilit ni Mateo. Mayroon akong higit na sapat na pera para bayaran ang lahat nang hindi ito nagiging problema sa akin. Para sa akin, parang bumibili lang ako ng kotse. Para sa iyo,
Buhay ito ng anak mo. Huwag mong hayaang mamatay ang anak mo dahil lang sa pride. Hindi ito pride, sigaw ni Elena habang tumatayo. Dignidad ito. Iyon bang alam ko na kaya kong alagaan ang anak ko nang hindi umaasa sa kahit kanino? Sige, sagutin mo ito, Elena. Kung baligtad ang sitwasyon, kung ako ang may anak na may sakit at wala akong pera para iligtas siya, at kaya mo akong tulungan, hahayaan mo ba siyang mamatay para lang mapanatili ko ang aking dignidad? Nabuka ni Elena ang kanyang bibig, pero walang lumabas na salita. Alam ni Mateo na tinamaan niya ang punto na hindi nito masagot. Hindi dapat magbayad ang anak mo para sa dignidad mo. Hindi niya piniling magkasakit. Hindi niya piniling ipanganak sa hirap. Hindi niya piniling magkaroon ng ina na mas pipiliing makita siyang mamatay kaysa tumanggap ng tulong. Huwag niyo pong sabihin iyan, hikbi ni Elena. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kung ganoon, tanggapin mo ang tulong ko. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang mabuhay na alam kong utang ko ang buhay ng anak ko sa ibang tao. Natahimik si Mateo habang pinagmamasdan si Elena. Nakikita niya rito ang labanan ng pagmamahal sa anak at ang pangangailangang panatilihing buo ang sariling dignidad. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan para matulungan ito sa paraang matatanggap nito nang hindi nararamdamang nawala ang bahagi ng kanyang pagkatao. Binasag ni Mateo ang katahimikan. Maari ko bang sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi kahit kanino rito? Tumango si Elena habang mahinang umiiyak. Naupo silang muli. Sa pagkakataong ito ay mas malapit. Tila ba ang sandaling iyon ay nagbuklod sa kanila sa bagong paraan. Naging ama rin ako, Elena. Tumingin ito sa kanya nang may hindi paniniwala. Sa 2 taon nilang magkasama, hindi man lang niya nabanggit ang tungkol sa kanyang pamilya. Mayroon akong anak na lalaki. Si Gabriel ang pangalan niya. Namatay siya noong 6 na taong gulang siya. Napahawak si Elena sa kanyang bibig habang nanlalaki ang mga mata. Iyon din ang uri ng leukemia na meron si Tala. Ang hangin sa pagitan nila ay tila bumigat, puno ng sakit na biglang nagbuklod sa kanila. Ang pagkakaiba, pagpapatuloy ni Mateo sa basag na boses, ay mayroon akong pera para sa lahat ng gamutan. Dinala ko siya sa pinakamagagaling na doktor sa bansa at sa ibang bansa. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero hindi pa rin sapat. Huminto siya sandali para lunukin ang luha. Alam mo ba kung ano ang irony nito, na ang anak ko ay namatay sa kabila ng pagkakaroon ng akses sa pinakamagaling na gamutan sa mundo, samantalang si Tala ay maaaring mamatay dahil lang sa kawalan ng akses sa simpleng gamutan. Yumuko si Elena at tahimik na umiyak. Nang mamatay si Gabriel, dagdag pa niya, akala ko, tapos na ang buhay ko. Nagtatrabaho na lang ako dahil sa nakasanayan. Nag-iipon ng pera nang hindi alam kung para saan. Hanggang kahapon, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Kahapon nang makita ko si Tala sa ospital at nang makita kita na lumalaban mag-isa, naintindihan ko na baka may layunin pa ang buhay ko. Baka matutulungan ko ang isang bata na talunin ang sakit na hindi na itaboy ng aking anak. Halos hindi makapagsalita si Elena. Sir Mateo, hindi ito limos, Elena. Hindi ito awa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong may magagawa akong tunay na makabuluhan. Hahayaan mo ba ako? Nanatiling tahimik si Elena. Nang matagal, nakatitig sa kanyang sariling mga kamay. Kitang-kita ang pakikipaglaban niya sa sarili. Kung tatanggapin ko po, sabi niya sa wakas, paano ko po kayo babayaran? Hindi mo kailangang bayaran ako. Hindi ito utang. Kung ganoon, paano po ako mabubuhay na alam kong utang ko sa inyo ang lahat? Lumapit si Mateo. 2 taon ka nang nagtatrabaho rito, ibinibigay ang lahat araw-araw. Tapat ka, dedikado, at maaasahan. Hindi ka kailanman kumuha ng kahit pisong hindi sayo. Walang nasira dahil sa kapabayaan mo. Hindi ka kailanman lumiban ng walang dahilan. Sa tingin mo ba ay wala lang iyon? Para sa akin, napakahalaga niyon.
Akala mo ba hindi ko nakita nang bumili ka ng gamit panlinis gamit ang sarili mong pera kung sa tingin mo ay kailangan? O hindi ko napansin na lagi kang nag-extend tuwing may kailangang tapusin nang hindi humihingi ng pabor sa akin? Gulat itong napatingin. Elena, sa loob ng 2 taon, higit ka pa sa empleyado. Inalagaan mo ang bahay na ito na tila sa iyo. Sinasamahan mo ako nang hindi ko namamalayan na malungkot ako. Ibinalik mo ang buhay sa lugar na tila patay na. Mas mahalaga iyon kaysa sa pera. At kung hindi mo tatanggapin ang tulong ko, masasaktan ako. Dahil ibig sabihin noon ay hindi mo ako itinuturing na sapat na kaibigan para hayaan akong samahan ka sa oras ng pangangailangan. Napangiti si Elena sa gitna ng mga luha. Emotional blackmail po ba iyan? Oo, at sana tumalab. Nanatili siyang tahimik hanggang sa itaas ang kanyang ulo. Kung tatanggapin ko po, kailangang may kondisyon. Sabihin mo, una, gusto ko pong ituloy ang pagtatrabaho rito gaya ng dati. Ayaw ko pong ituring niyo ako ng iba. Pangalawa, kapag gumaling na si Tala, hahanap po ako ng paraan para mabayaran ang kabutihang ito. Hindi ko pa alam kung paano, pero gagawin ko. Deal? Deal. At pangatlo, walang dapat makaalam nito. Kahit si Tala, kailangan niyang maniwala na ang nanay niya ang gumawa ng lahat. Bakit? Dahil ayaw ko pong lumaki siyang iniisip na kailangan namin ng limos ng ibang tao para mabuhay. Gusto ko pong maniwala siya na ang nanay niya ay sapat na malakas para alagaan siya. Naunawaan iyon ni Mateo ng perpekto. Hindi lang pinoprotektahan ni Elena ang sariling dignidad, kundi pati na ang pagkilala sa sarili ng kanyang anak. Sige, pumapayag ako. Pero anong sasabihin natin kapag nagpatuloy ang gamutan ng walang problema? Sasabihin ko po na nakahanap ako ng trabahong may mas mataas na sahod. Sa totoo lang, hindi naman iyon kasinungalingan. Tatanggapin ko na po ang dagdag na 50,000 pesos kada buwan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang usapan, ngumiti si Elena ng tapat. Salamat po Mateo, sa lahat. Huwag kang magpasalamat sa akin ngayon. Magpasalamat ka sa akin kapag gumaling na si Tala at naglalaro na sa hardin. Tumayo si Elena at sa gulat ni Mateo, niyakap siya nito. Isang mainit na yakap puno ng pasasalamat, ginhawa at bagong pag-asa. Maaari po bang humingi pa ng isang bagay? Tanong nito bago bumitaw. Siyempre, gusto niyo po bang makilala si Tala ng personal? Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Papayagan mo ba ako? Sa tingin ko po ay matutuwa siyang makilala ang amo ko, lalo na kung kasing buti niyo po siya. Ngumiti si Mateo. Magiging isang karangalan para sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mateo Ilustre na tunay siyang mayaman, mayaman sa layunin, sa pag-asa at sa bagong pamilyang natagpuan niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Kinabukasan, nagising siya na may pakiramdam na hindi niya naramdaman mula nang mamatay si Gabriel. Tunay na kagalakan. Noong hapong iyon, sasamahan niya si Elena sa ospital para makilala si Tala at makausap ang doktor. Dumating si Elena sa parehong oras gaya ng dati, pero may kakaiba sa kanya. Hindi lang ginhawa na hindi na niya pasan ang lahat, kundi tila ba nahanap na niya ang bahagi ng sarili na akala niya ay nawala na. Nang bumati siya, ang kanyang ngiti ay nagliwanag sa buong silid. Magandang umaga, Mateo. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan ng walang formalidad. Magandang umaga, Elena. Kumusta ka ngayong araw? Kinakabahan po, pag-amin nito. Sobrang curious po si Tala tungkol sa inyo. Ngayon lang siya makakatagpo ng sinuman mula sa pinagtatrabahuhan ko. Kinakabahan din si Mateo, bagaman sa ibang dahilan. Hindi niya alam kung kakayanin niyang tumitig sa isang batang may leukemia nang hindi bumabalik ang anino ng anak niyang si Gabriel na wawasak sa kanya mula sa loob. Hindi siya sigurado kung makokontrol niya ang emosyon, pero sa pagkakataong ito ay hindi siya parang ordinaryong bisita lang, kundi isang taong makakagawa ng pagbabago. Noong umagang iyon, halos hindi siya makapag-focus sa trabaho.
Ang isip niya ay nasa ibang lugar, iniisip kung anong sasabihin kay Tala. Marahil ay naramdaman ni Elena ang kanyang kaba, kaya ginawa nito ang isang bagay na hindi karaniwan na upo ito sa mesa kasama niya habang nanananghalian. Maaari po ba akong magbigay ng payo tungkol kay Tala? Tanong nito. Siyempre, matalino po siya para sa edad niya. Alam niya kapag nagpapanggap ang matatanda na maayos ang lahat, mas mabuting maging tapat sa kanya pero nang walang halong drama. Ano ba ang alam niya tungkol sa sitwasyon niya? Tanong ni Mateo. Alam niya pong may sakit siya, na kailangan ng mahal na gamot, at nagtatrabaho ako ng husto para mabayaran iyon. Pero hindi niya alam na halos hindi ko na kayang ituloy ang gamutan. At ano ang sasabihin mo tungkol sa akin? Tanong niya muli. Naamo ko po kayo, pero kaibigan ko rin. Na gusto niyo siyang makilala dahil narinig niyong espesyal siya at hindi naman iyon kasinungalingan. 3:00 ng hapon, sabay silang dumating sa ospital. Sa pagkakataong ito, ipinilit ni Mateo na gamitin ang sasakyan niya at hindi na tumutol si Elena. Sa biyahe ay nagkwento ito tungkol kay Tala, kung gaano ito kahilig gumuhit, kung gaano katapang sa bawat medikal na procedure, at kung paano kahit may sakit ay mas iniisip pa ang kapakanan ng ina. Pagpasok sa kwarto, sumalubong agad ang amoy ng disinfectant, ang mabigat at tahimik na kapaligiran ng ospital. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya ito naramdaman bilang lugar ng pamamaalam, kundi bilang lugar kung saan may pag-asa pa. Tala, may sorpresa si nanay sa iyo, anunsyo ni Elena habang binubuksan ang pinto. Gising ang bata, halata ang panghihina, pero ang kanyang mga mata ay malaki at nagniningning sa kuryosidad. Pagkakita kay Mateo, ngumiti ito ng matamis. Kayo po si Mateo mula sa pinagtatrabahuhan ni nanay? Na ikukwento ka po minsan ni nanay. At ikaw naman si Tala na laging kinukwento ng nanay mo, sagot niya habang lumalapit. Sabi niya, ikaw ang pinakamatapang na batang babaeng kilala niya. Mahinang tumawa si Tala. Sobrang po si nanay. Umiiyak po kaya ako kapag tinitingnan ako ng doktor. Ang pag-iyak ay hindi nangangahulugang hindi ka matapang, Tala. Ibig sabihin lang niyan ay tao ka. Kahit ang matatapang na tao ay umiiyak, seryoso siyang tinitigan ng bata. Umiyak na po ba si Sir Mateo? Nabigla siya sa tanong. Oo, maraming beses na. Bakit po? Tumingin si Mateo kay Elena na tumango bilang pag-uudyok dahil nawalan ako ng isang taong napaka-espesyal sa akin. Ang anak ko, si Gabriel ang pangalan niya. Namatay po siya? Tanong ni Tala ng diretsyo. Oo, dahil sa parehong sakit na meron ka. Tumango si Tala nang may maturity na masakit makita sa bata. Siguro po napakalungkot niyo. Iyon ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko. Kaya po ba gusto niyo akong makilala dahil naaalala niyo po siya sa akin? Napalunok si Mateo. Hindi lang iyon, Tala. Gusto kitang makilala dahil ang kwento ng nanay mo tungkol sa iyo ay puno ng pagmamahal, kaya naging curious akong makilala ang batang ito na napaka-espesyal. Mahal na mahal po ako ni nanay. Sabi nito, na may ngiti. Nagtatrabaho siya ng husto para maalagaan ako. At mahal na mahal mo rin siya, di ba? Lumapit si Elena, na tahimik na nakikinig. At ngayon, anak ko, hindi na masyadong mapapagod si nanay. Binigyan ako ni Mateo ng dagdag na sahod. Talaga po? Nanlaki ang mga mata ni Tala at tumingin kay Mateo. Ang galing. Karapat-dapat po si nanay doon. Napakahusay po niyang magtrabaho, sang-ayon ako riyan, sagot niya. Ang nanay mo ang pinakamahusay na empleyadong nagkaroon ako. Masayang pumalakpak si Tala. Kung ganoon, makakakain na po tayo ng masarap ulit at baka magkaroon na tayo ng sariling bahay kapag nakalabas na ako rito. Kumirot ang puso ni Mateo. Isang pangarap na napakasimple pero tila napakalayo para sa kanila. Tala, maaari ba akong magtanong? Siyempre po, kapag gumaling ka na, ano ang pinakagusto mong gawin? Nag-isip ang bata sandali, magtanim ng mga bulaklak. Pangako po ni nanay kapag nakalabas ako, magkakaroon kami ng maliit na hardin na may mga sampaguita. Bakit sampagita?
Dahil simple lang po pero maganda, gaya ni nanay. Tumingin si Mateo kay Elena at nakitang puno ang mga mata nito ng luha. Ang kadalisayan ng bata ay isang bagay na hindi malilimutan. Isang nurse ang pumasok para tingnan ang mga kagamitan ni Tala at ginamit ni Mateo ang sandaling iyon para ilabas si Elena sa pasilyo. Elena, kailangan kong makausap ang doktor tungkol sa gamutan niya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang kailangan ni Tala. Sigurado po ba kayo? Gusto kong masigurong makuha niya ang pinakamagaling na gamutan. Sabay silang pumunta sa opisina ni Dr. Santos, ang oncologist na humahawak sa kaso. Isang lalaking nasa edad 50, may seryosong tingin pero puno ng kabutihan ang sumalubong sa kanila ng may paggalang. Sir Mateo, sinabi po ni Elena na gusto niyo pong tumulong sa gamutan ni Tala. Isang napakabuting gawain po niyan. Doktor, gusto ko pong tumulong, matatag na sabi ni Mateo. Sabihin niyo po sa akin ng tapat kung ano ang pinakamagaling na gamutan para kay Tala. Binuksan ng doktor ang file at ipinaliwanag ang detalye. Ang gamutan ngayon ay gumagana, pero mayroong opsyon na mas moderno mga gamot na may mas kaunting side effects, mas tumpak na diagnostic tests at mas mahigpit na pagbabantay. Sa premium treatment na ito, ang tsansa niyang gumaling ay aakyat mula 80% tungo sa 95%. Bukod pa rito, mas magiging maayos ang kalidad ng buhay niya habang nasa proseso. At magkano ang magagastos? Tanong ni Mateo. Ang premium treatment na ito ay aabot sa 1.5 million pesos sa loob ng 18 buwan. Mabilis na nag-calculate si Mateo. Malaking halaga, pero kaya niya. Doktor, simula ngayon, ibigay niyo kay Tala ang premium treatment na iyon. Gawin niyo ang lahat ng kailangan at posible. Napangiti ang doktor. Sir Mateo, malaki ang mababago nito sa paggaling ni Tala. At tungkol naman sa kaginhawaan niya, dagdag ni Mateo, maaari ba siyang magkaroon ng private room? Siyempre po, at maaari rin nating ayusin ang personalized monitoring. Tumingin si Mateo kay Elena, nakitang-kitang emosyonal. Sang-ayon ka ba? Tumango ito nang hindi makapagsalita. Nang bumalik sila sa kwarto, abala si Tala sa pagguhit sa notebook na ibinigay ng nurse. Isang simpleng drawing, isang maliit na bahay na may harding puno ng bulaklak. Tala, maaari ko bang makita ang drawing mo? Tanong ni Mateo. Opo, ito po yung bahay na magkakaroon kami ni nanay kapag gumaling ako. Pinagmasdan itong mabuti ni Mateo. Sa harap ng bahay ay may 3 tao, 2 matanda at 1 bata. Sino ang mga ito? Tanong niya. Nagkatinginan nang mahiyain si Elena at Tala. Maari po ba akong mag-drawing ng isa pang tao? Si Sir Mateo po, na kaibigan ng pamilya. Naramdaman ni Mateo ang malalim na emosyon. Siyempre, Tala, kinuha ng bata ang lapis at idinagdag ang 2 matanda sa hardin. Tapos na po. Ngayon, kumpleto na ang pamilya. Tahimik na umiyak si Elena at naramdaman din ni Mateo ang panlalabo ng kanyang paningin. Tala, maaari ba akong magsabi ng lihim? Mahinang sabi ni Mateo. Matagal ko na pong hindi naramdaman na may kasama ako gaya nito. Wala po akong pamilya o sinumang espesyal. Ang makilala ka at ang nanay mo ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Tinitigan siya ni Tala nang may katapatang likas sa bata. Gusto po ba ni Sir Mateo na maging bahagi ng pamilya namin? Tumingin si Mateo kay Elena na sumagot ng ngiti sa gitna ng luha at alam na niya ang sagot. Gustong-gusto ko, Tala. Kung ganoon, ayos na po, sabi ng bata ng masaya. Si Sir Mateo ay espesyal naming kaibigan at kapag nakalabas na ako rito, bibisitahin mo po kami sa bago naming bahay. Nangako si Mateo ng may pusong puno ng commitment. Ito na ang simula ng bagong buhay, bagong pamilya at panibagong layunin. Pag-alis sa ospital noong hapong iyon, naramdaman ni Mateo na nagbago siya. Tinanggap siya ni Tala ng napakadali, gaya ng paghinga. Walang panghuhusga, walang komplikasyon, tanggap lang. Isang batang nakakakita ng kabutihan
at nagbibigay ng pagmamahal na walang kapalit. Mateo, tawag ni Elena sa sasakyan. Salamat po sa pagpapasaya kay Tala ngayong araw. Elena, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Sagot niya. Maraming taon na akong hindi naramdamang ganito kapaki-pakinabang. Gustong-gusto ka po ni Tala. Sa tingin ko po, kailangan niya ng tatay. Naramdaman ni Mateo ang sikip sa kanyang dibdib, isang buhol na nagpapaalala sa kanyang pagnanais na muling maging ama. Nagmaneho sila ng tahimik, bawat isa ay may malalim na iniisip. Sa wakas, binasag ni Mateo ang katahimikan. Elena, maari bang magtanong ng personal? Siyempre po. Ang tatay ni Tala, nasaan siya? Huminga ng malalim si Elena. Iniwan po kami nang malaman niyang may sakit si Tala. Sabi niya, hindi raw siya nag-sign up para mag-alaga ng batang may kapansanan. Biglang nakaramdam ng galit si Mateo. Anong klaseng lalaki ang nangiiwan sa sariling anak na may sakit, bulong niya. Ang ganoong tao ay hindi dapat maging ama. Tiningnan siya ni Elena ng mahinahon at sinabing, sa huli, mas mabuti na rin iyon. Hindi kailangan ni Tala ng tatay na hindi siya mahal ng walang kondisyon. Karapat-dapat siya sa isang taong mananatili anuman ang mangyari at ngayon ay meron na siya. Meron siyang ako at meron siyang kayo. Napangiti si Mateo. Kakaiba tayong pamilya, di ba? Hindi ideal, pero pamilya pa rin. Hindi perpekto, sagot ni Elena. Pero ito ang meron tayo. Noong gabing iyon, mag-isang naghapunan si Mateo, pero hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang mahalagang bagay na hihintayin kinabukasan. Mayroon siyang anak na lumalaban sa kanser na nagtitiwala sa kanya, isang matapang na babaeng nangangailangan ng suporta at layuning nagbibigay kahulugan sa lahat ng kayamanang naipon niya. Naalala niya si Gabriel at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay niyang binibigyang pugay ang alaala nito. Hindi niya nailigtas si Gabriel pero ilalaban niya ang buhay ni Tala at marahil sa prosesong ito, maililigtas din niya ang sarili. 6 na buwan ang lumipas. Nakatayo si Mateo sa pasilyo ng ospital, bit-bit ang isang bungkus ng sampagwita nang lumabas si Dr. Santos sa silid nang may pinakamalapad ng ngiti. Mateo, Elena, tawag ng doktor, sa boses na puno ng emosyon. May magandang balita ako. Ang huling resulta ng pagsusuri kay Tala ay nagpakita ng total remission, walang bakas ng leukemia. Napaupo si Elena sa silya habang humahagulgol sa ginhawa. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng kanyang binti at kinailangang sumandal sa dingding. Matapos ang maraming buwan ng chemotherapy at kaba, dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Magaling na po siya? Tanong ni Elena. Ang tawag namin ay total remission, paliwanag ng doktor. Kakailanganin pa rin ni Tala ng routine check-up sa loob ng 5 taon, pero ngayon malaya na siya sa cancer. Pwede na siyang umuwi at mabuhay gaya ng sinumang 9 na taong gulang na bata. Niyakap ni Mateo si Elena at pareho silang naiyak sa saya. Sa loob ng 6 na buwang iyon, naging parang tunay na silang pamilya. Binibisita ni Mateo si Tala 3 beses sa isang linggo. Nagdadala siya ng mga libro, laro, at drawing materials. Nagpatuloy si Elena sa pagtatrabaho, pero nagbago na ang kanilang relasyon. Hindi na siya basta empleyado, kundi kaibigan, katuwang, at higit pa roon. Anong balita para kay Tala? Tanong ni Mateo. Sobrang kaba niya po sa resulta, sagot ni Elena. Pumasok sila sa kwarto at natagpuan si Tala na naglalaro ng puzzle na dala ni Mateo noong nakaraang linggo. Sa mga nakalipas na buwan, bumigat na ang kanyang timbang, tumubo na ang buhok at naging malusog ang kulay ng balat. Pero ang pinakanakapansin ay ang kislap sa kanyang mga mata, kagalakan ng isang bata. Tala, sabi ni Dr. Santos habang nauupo sa tabi ng kama. Naaalala mo bang may mga test tayong ginawa kanina? Gusto mo na bang malaman kung pwede ka nang umuwi? Talaga po? Pwede na po? Tanong ni Tala habang nakatingin sa ina, kay Mateo, at muli sa doktor. Oo, nanalo ka na sa laban na ito. Wala nang sakit sa katawan mo. Nagsimulang umiyak si Tala, luha ng dalisay na kaligayahan.
Lumapit si Mateo at ibinigay ang sampagita. Ito para sa hardin ng bago nating bahay, sabi niya. Bago nating bahay? Tanong ni Tala na tila nalilito. Nagkatinginan si Mateo at Elena. Marami na silang napag-usapan tungkol sa hinaharap sa mga nakaraang buwan. Tala, sabi ni Elena, may sorpresa si Mateo sa atin. Huminga ng malalim si Mateo. Ilang linggo na niyang ininsayo ang sandaling ito. Tala, natatandaan mo ba yung drawing mo ng pamilya natin? Inisip ko, paano kung gawin nating totoo ang drawing na yon? Bumili ako ng isang bahay na may malaking hardin, sakto para sa pagtatanim ng sampaguita, at gusto ko kayong anyayahan ng nanay mo na doon na tumira kasama ko. Hindi pa masyadong maunawaan ni Tala. Gaya po ng isang tunay na pamilya? Oo, gaya ng tunay na pamilya, at pwede kang magtanim ng kahit anong bulaklak na gusto mo. Bunda, pwede po ba? Nag-atubili si Elena sandali. Marami na silang napag-usapan ni Mateo. Malinaw si Mateo, hindi lang ito dahil sa kabutihan. Sa loob ng 6 na buwan, napagtanto niyang minahal niya hindi lang si Tala, kundi pati si Elena. Nahanap niya sa kanila ang pamilyang hindi niya akalaing magkakaroon pa siya. Elena, bulong ni Mateo. Lumuhod siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Elena at Tala. Sa loob ng mga buwang ito, kayong dalawa ang naging pinakamahalaga sa buhay ko. Tala, tinuruan mo ako na ang tao ay pwedeng maging masaya kahit sa mahirap na kalagayan. At Elena, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na tapang. Mahal ko kayong dalawa, sabi ni Mateo sa boses na nanginginig sa emosyon, at gusto kong malaman kung papayagan niyo ba akong alagaan kayo habang buhay. Tumingin si Tala nang may pag-asa sa kanyang ina. Nanay, ibig sabihin po ba nito ay magiging tatay ko na si Mateo? Hindi na napigilan ni Elena ang luha. Kung gusto mo, anak ko, sagot nito. Gusto ko po, sigaw ni Tala habang tumatalon sa tuwa. Pangarap ko pong magkaroon ng tatay na mananatili sa tabi ko kapag may sakit ako. Yung magdadala sa akin ng bulaklak at magiging kaibigan ni nanay. Napuno ng kagalakan ang dibdib ni Mateo. Kung ganoon, ayos na, opisyal na tayong pamilya. Nakangiting pinapanood sila ni Dr. Santos mula sa pinto. Ito ang pinakanakaantig na discharge na nakita ko. Makalipas ang 2 linggo, nakatayo si Mateo sa beranda ng bagong bahay, pinagmamasdan si Tala na tumatakbo sa hardin habang si Elena ay naghahanda ng tanghalian sa kusina. Hindi ito mansyon, sadyang pinili ni Mateo ang isang mas maliit at komportableng bahay para sa kanila. Madaling naka-adjust si Tala sa buhay sa labas ng ospital. Naka-enroll na siya sa malapit na paaralan at may mga kaibigan na rin. Tatay Mateo! Sigaw ni Tala mula sa hardin. Tingnan niyo po ang mga sampagita, tumutubo na. Bumaba si Mateo at natagpuan itong nakaluhod sa tabi ng mga bulaklak, itinuturo ang mga maliliit na usbong. Tingnan niyo po, lumalaki na sila. Tinitigan siya ni Mateo nang may pagmamahal. Iyan ang pinakamagandang bulaklak na nakita ko, sabi niya. Hindi lang dahil sa bulaklak mismo, kundi dahil sa kinakatawan nito bagong buhay, bagong simula at pag-asa. Biglang naging seryoso si Tala. Maaari po bang magtanong? Siyempre, Tala. Namimiss niyo po ba si Gabriel? Nabigla siya sa tanong. Miss na miss ko siya, Tala. Tapat niyang sagot. Pero hindi na ako malungkot dahil sa kanya. Minsan, oo. Pero hindi na yung masakit na lungkot. Mas parang pangungulila na lang sa isang mahal sa buhay. Sa tingin ko po, matutuwa si Gabriel na malaman na may bago na kayong pamilya. Naluha si Mateo. Bakit mo naman nasabi iyan? Kasi po kapag mahal niyo ang isang tao, gusto niyo lang siyang maging masaya. At masaya po kayo ngayon, di ba? Oo, masayang masaya ako. Kung ganoon, masaya rin po si Gabriel. Niyakap ni Mateo si Tala. Humanga sa karunungan ng batang lumaban sa kamatayan at pinili ang buhay. Lumabas si Elena mula sa kusina. Handa na ang pagkain. Habang kumakain, nag-anunsyo si Mateo. Mayroon akong mahalagang sasabihin. Huminto ang dalawa sa pagkain. Alam niyo na marami akong pera, higit pa sa kailangan ko para mabuhay ng maayos. Matagal kong hindi alam kung anong gagawin sa lahat ng iyon. Pero ngayon alam ko na.
Huminga siya ng malalim. Gagawa ako ng isang foundation. Isang lugar na tutulong sa mga pamilyang dumaranas ng gaya ng pinagdaanan nyo, mga batang may sakit, na ang mga magulang ay walang kakayahang magbayad ng gamutan. Nanigas si Elena, ang tinidor ay nakatigil sa ere. Gusto ko itong pangalanang Gabriel at Tala Foundation bilang pag-alaala sa anak ko na hindi ko nailigtas at bilang pagkilala kay Tala na nailigtas ko. Pumalakpak si Tala sa tuwa. Tutulong tayo sa ibang mga batang may sakit. At Elena, dagdag ni Mateo, gusto kong ikaw ang magpatakbo ng foundation. Walang mas makakaunawa sa pinagdaraanan ng mga pamilyang ito kundi ikaw. Hindi ko po alam kung handa ako para riyan, sabi ni Elena. Elena, ikaw ang may pinakamahalagang karanasan. Alam mo ang pakiramdam ng takot na mawalan ng anak. Alam mo ang nararamdaman ng mga inang iyon. Magiging perfect po yan, sigaw ni Tala. Si nanay ang pinakamatapang na taong kilala ko. Tumingin si Elena kay Mateo nang may pasasalamat at determinasyon. Kung naniniwala po kayo na kaya ko, susubukan ko po. Alam kong kaya mo, sagot ni Mateo nang may ngiti. Magtatagumpay tayo. Makalipas ang 3 buwan, binuksan na ang Gabriel at Tala Foundation. Simple lang ang inaugurasyon pero puno ng emosyon. Bumili si Mateo ng gusali sa tabi ng ospital para magbigay ng suporta sa mga pamilya. Nagliliwanag si Elena habang kinakausap ang mga unang pamilyang humihingi ng tulong. Alam ko po ang nararamdaman nyo, sabi ni Elena habang hawak ang kamay ng isang inang nawawalan ng pag-asa. Naranasan ko rin ito, pero hindi po kayo nag-iisa. Kami na po ang bahala sa lahat gamutan, gamot, suportang emosyonal, magiging maayos din ang anak nyo. Si Tala naman ay abala sa pamimigay ng mga drawing sa ibang mga batang pasyente. Sa pagtatapos ng araw, natagpuan ni Mateo si Elena sa opisina nito, nakatingin sa labas ng bintana. Kamusta ang unang araw? Tanong niya. Intense, emosyonal, nakakatakot, sagot nito ng may ngiti, pero perpekto. Masaya ako at naramdaman kong kumpleto na ako. Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ginagawa ko ang dapat kong gawin. Lumapit si Mateo, hinawakan ang kamay nito at lumuhod sa tabi ng silya. Naglabas siya ng maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at nagtanong, Elena, papayag ka bang magpakasal sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Elena. Mateo, alam kong parang mabilis, pero naramdaman ko na matagal na tayong mag-asawa sa ating mga kaluluwa. Kayo ni Tala ang pamilya ko at gusto ko itong gawing opisyal. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang simple ngunit eleganteng singsing. Hindi masyadong malaki, sabi niya nang may kaba. Inisip ko na gusto mo ng simple lang. Mateo, perpekto ka. Sagot ni Elena sa gitna ng luha. Isinuot nito ang singsing at hinalikan siya nang may pangako ng kinabukasan. Tala, tawag ni Elena. Dali rito, may balita kami. Patakbong dumating si Tala. Ano po yun? Nag-propose ang tatay Mateo mo kay nanay. Masayang tumalon si Tala. Yehey, pamilya na tayo habang buhay. Pwede po ba akong maging flower girl? Siyempre, sagot ni Mateo habang binubuhat ito. At nga pala, alam ko na kung saan natin gaganapin ang kasal. Saan? Tanong ni Elena. Sa kapilya ng ospital kung saan nagsimula ang lahat. 1 buwan makalipas, ikinasal sina Mateo at Elena sa isang simple pero makabuluhang seremonya sa kapilya ng public hospital. Si Tala ang flower girl, suot ang kulay rosas na gown at bitbit ang sampagwita mula sa sarili nilang hardin. Naroon si Dr. Santos at ang mga nurse na nag-alaga kay Tala. Naging pagdiriwang ito ng buhay, pag-asa at bagong simula. Sa kanilang mga sumpa, binanggit ni Mateo kung paano dumarating ang pag-ibig sa hindi inaasahang pagkakataon at kung paano ang trahedya ay maaaring magbunga ng pagpapala. Si Elena naman ay nagsalita tungkol sa tapang, sa paniniwala sa himala, at kung paano kayang talunin ng pag-ibig ang anumang hadlang. Nang magsalita si Tala, simple lang ang sinabi niya, ngayon, tunay na kaming pamilya
at tutulong kami sa ibang pamilya. Ito ang happy ending na lagi kong pinapangarap. Pagkatapos ng seremonya, bumalik ang tatlo sa kanilang bahay, sa kanilang hardin at sa kanilang bagong buhay. Pinapanood ni Mateo sina Elena at Tala na naglalaro sa gitna ng mga bulaklak. Alam niyang nahanap na niya ang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan, ang kanyang pamilya, ang kanyang layunin at ang kanyang pangalawang pagkakataon para lumigaya. Nagustuhan niyo ba ang kwento ngayong araw? Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, i-like at mag-iwan ng comment kung mula sa aling lungsod kayo nanonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.